Ang title po ng lesson natin ay Ang Karapatang Tinalikuran alang-alang sa Ebanghelyo. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin, yung pa rin dati, ang Bagong Biblia at New King James Version. Ang lesson po natin mga kapatid ngayon ay ang pang-ilan na ba to? Ito na po mga kapatid ang ika-19 na aralin natin sa ating ginagawang pag-aaral ng verse by verse sa unang Korinto at tayo nasa chapter 9 na. Ngayon ito mga kapatid, naalala na yung chapter 8? Yung chapter 8 tungkol sa mga pagkaing hinihain sa Diyos-Diyusan. Ang mga Kristiyano, may laya namang kumain nun. Basta, matibay ang pananampalataya mo na talagang naniniwala ka, wala naman yan eh. Pero dahil doon, may mga kapatid na, lalo na kung baguhan o kaya nasanay sa mga Diyos-Diyusan, kapag kumakain ng mga hinihain sa Diyos-Diyusan, para bagang iniisip agad nila na mukhang totoo yung Diyos-Diyusan, nakukonsensya sila, marupok ang kanilang mga budhi. O alang-alang sa mga ganong kapatid para hindi sila magkasala, sabi ni Pablo, yung kalayaan niya na kumain ng lamangkati, hindi siya kakain ng anumang karne o lamangkati para wag matisyod yung mga mahihinang kapatid. So yun mga kapatid, nakita natin doon na dahil sa pag-ibig sa mahihinang kapatid, ay itinuro ni Pablo ang prinsipyo ng paglimita sa ating mga kalayaan. Ngayon ito naman, hindi lang kalayaan ang pinag-uusapan dito, kundi karapatan. Karapatan ngayon ang tatalikuran dito. Karapatan ang tinalikuran nila Pablo, alang-alang para walang istorbo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya yan ang title natin, Karapatang Tinalikuran alang-alang sa Ebanghelyo. Makikita natin dito kung paano ginawa ni Pablo yan, na yung kanyang buong karapatan niya na bilang apostol, talagang sinakripisyo niya na para wala maging sagabal sa paghahayag niya ng pangangaral na mabuting balita dyan sa Korinto. Yung lesson natin mga kapatid ay hatiin natin sa 3 bahagi. Ang prinsipyo na itinatag, ang banal na utos ng suporta, ang sakripisyo na ginawa, pagtalikod sa karapatan para sa Ebanghelyo, at ang disiplina na kailangan ang takbuhan para sa gantimpala. Dito tayo sa unang bahagi at ito ang pinakamahabang bahagi mga kapatid. No? Kaya medyo ayusin natin to. Medyo mamadaliin natin ito para magkasya yung oras natin. Hindi naman mamadaliin na isa-sacrifice natin ang quality. Ito ang pinakamahabang bahagi. Halos kalahati. Oh. May higit sa kalahati hanggang verse 27 na ito. Nakuha nito yung 14 na talata. So tingnan po natin dito mga kapatid, ito yung tungkol sa pagtatanggol ni Pablo sa kanyang karapatan. At sa karapatan ng kanyang mga kasama, katulad ni Bernabe. Ano yung karapatan na tinutukoy rito? Yung suportahan sila ng iglesia na sa kanilang paglilingkod bilang mga ngaral. Makikita natin dito na ang pagsuporta sa mga nagpapagalang ebanghelyo ay utos ng Diyos yan. Na suportahan sila. Hindi yung moral support kundi financial at material support ang pinag-uusapan po rito. Tingnan po natin, dito makikita natin, number 1, yung authority o otoridad ni Pablo bilang apostol. In-establish mo na niya, pinakita mo na niya yung kanyang otoridad bago niya ipinakita yung kanyang karapatan. Sa verse 1, hindi ba ako'y malaya? Hindi ba ako'y apostol? Hindi ba nakita ko si Jesus na Panginoon natin? Hindi ba kayo'y bunga ng paggawa ko? So dito nakita natin yung kalayaan niya bilang lingkod ni Kristo. Nung sabihin niya, hindi ba ako'y malaya? At pinakita niya yung autoridad niya bilang tunay na apostol. Nung sabihin niya na, di ba ako'y apostol? Nakita ko si Jesus na Panginoon natin. Yun yung tandaan ng pagiging apostol niya. At yung isang ebidensya pa ng kanyang pagiging apostol, hindi ba kayo'y bunga ng paggawa ko sa Panginoon? Yung resulta ng kanyang pangangaral sa Korinto. Kaya nga na-establish ang church sa Korinto dahil pinasimulan nila Pablo yan. Sinulat niya to, no? Yung Korinto, nasa Epeso siya. After 5 years na umalis siya doon sa Korinto. So sumulat siya. Pero siya ang nag-establish. At yung mga kasamahan niya ng church doon. Kaya ganyan yung kanyang mga pagsasalita. So tuloy po natin. Sabi nito, kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ay gayon ako, sapagkat kayo ang tatak ng aking pagka-apostol sa Panginoon.
So lumilitaw rito mga kapatid, merong iba doon sa Korinto na hindi sila tinatanggap, o si Pablo, hindi tinatanggap na siya apostol. Ang sabi ni Pablo, kung sa iba hindi nila ako tinanggap, at least man lang sa inyo. Sa inyo man lamang, dapat itanggapin nyo na ako'y apostol. Bakit? Kayo ang tatak ng aking pagka-apostol sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kayo ang resulta, kayo ang ebidensya ng aking pagiging apostol. Kaya nga nagkaroon ng church yan na nangaral siya, di ba? So, ilang ibig sabihin yan. Susunod na punto sa talatang 3 hanggang 7 ay makikita natin dito yung tungkol sa karapatan. Dito na nagsimula yung karapatan. Ang sabi rito, unawain nating mabuti ito mga kapatid. No? Ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. Actually, hindi lang siya sinusuri, bumabati ko sa kanya yan. Ito daw ang kanyang pagtatanggol. Ito yung depensa niya sa mga argumento to. Kasi tinutulig siya ron. Tinutulig siya, lumalabas, tinutulig siya sa tungkol sa pagtanggap ng financial o material support. Kaya ang nangyari dito mga kapatid, dahil doon, hindi na lang niya tinanggap yun. Para wala sila masabi, pero tingnan niyo muna yung background. O ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? So, ano ibig sabihin yan? Parang kumain at uminom? Lahat naman ng tao may karapatang kumain at uminom, lalo na yung mga nagtatrabaho. Siguro yung mga tamad, walang karapatan na kumain at uminom. Di ba? May salita si Pablo, ang ayaw gumawa ay wag din naman kumain. Sa Thessalonica yun, di ba? So lumalabas, kung ayaw mo kumain, wag kang gagawa. O kaya kung ayaw mong kumawa, wala kang karapatang kumain. Nagtatrabaho eh. Pero ano ba talaga ang konteksto nito? Alam niyo, unawain ito natin mabuti sa buong context, sa buong kabuuan ng kapitulo. Dito makikita niyo mamaya. Maaaring hindi pa lumilitaw, pero palitaw na yan mga kapatid. Itong inaaral ni Pablo mga kapatid, tungkol to sa karapatan nila na makakuha ng financial support, material support mula sa iglesia na kung saan sila naglilingkod. Partikular dito sa Korinto, yun ang ibinabangon niya. Kaya yung subtitle natin sa taas, ang prinsipyo na itinatag, ang banal na utos ng suporta. Ibig sabihin, banal na utos ng Diyos yan suportahan yung mga nagpapagal sa Ebanghelyo. Makikita niya mga kapatid. No? Kaya yung sinasabi niya rito na wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Ang ibig sabihin lang niya mga kapatid, ang tinatanong niya ni Pablo, yung pagkain-pag-inom, basic needs yan, di ba? Parang tinatanong niya, hindi ba kami pwedeng kumuha na makakain namin dyan sa suporta? Parang ganyan lang mga kapatid. Tuloy natin, tingnan nyo. Wala ba kaming karapatan na magsama ng isang asawa gaya ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O mapapansin ninyo muna, singit ko lang ito mga kapatid. Merong nabanggit dito mga kapatid ng Panginoon, sa bandang gitna. Gaya ng mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon. Sino ba yung mga kapatid ng Panginoon dyan? Actually, mga kapatid ng Panginoon dyan, yung talaga kapatid ng Panginoon sa laman. Sila yung mga naging anak ni Maria at ni Jose. Nais ko lang banggitin yan sapagkat nais kong i-highlight ng konti rito, isingit na itong si Maria at saka si Jose ay nagkaroon ng mga anak matapos na isilan si Kristo. So hindi totoo yung doktrina ng Iglesia Katolika na si Maria ay nanatiling birhen, na hindi siya nagalaw ni Jose. Hindi sila nagkaroon ng sexual na kaugnayan ni Jose. Dito sa Biblia mga kapatid, nagkaroon ng mga kapatid si Jesus Paano nangyari yun, di ba? Mag-isawa naman yung dalawa, walang problema ron So maling aral yun Naisingit ko lang yan. O si Cephas, nabanggit si Cephas. Si Cephas mga kapatid, kilala natin yan, si Apostol Pedro yan, di ba? Ang punto ni Pablo rito mga kapatid, dahil ang konteksto nito mga kapatid ay patungo nga doon sa mga material na suporta na dapat tinatanggap ng mga tagapangaral na Ebanghelyo, parang sinasabi ni Pablo rito na kung ang iba nga na tumatanggap ng material na suporta mula sa iglesia na may mga kasama pang asawa, ibig sabihin sabit pa yung mga asawa, bakit sila Pablo ba ay walang ganong karapatan? Ibig sabihin meron silang karapatan. Ibig sabihin ay meron silang karapatan na magsama ng kani-kanyang asawa at kasama doon sa susuportahan niya sa ministry. Siyempre naman,
Alam mo ba yung asawa lang ang kakain, yung ministro lang ang kakain. Di ba? Yung asawa, nakasama niya, kakain din naman yan. So, basic needs ang tinutukoy dito mga kapatid, hindi pagpapayaman. Kaya nga, pagkain at pag-inom lang ang nababanggit eh. So, yun mga kapatid, no? Yun ang isa sa mga karapatan ng mga apostol. Sabi pa, o ako lamang ba at si Bernabe ang walang karapatang huminto sa pag-aanap buhay? O parang sinasabi ni Pablo dito na kami lang ba ni Bernabe ang hindi pwedeng suportahan ng iglesia at kailangan pa rin magtrabaho para mabuhay? Sapagkat si Pablo may hanap buhay yan. Pag binasa natin Acts of the Apostles sa chapter 18, gumagawa siya ng tolda. Gumagawa siya ng tolda lalo na doon sa mga lugar na sa mga iglesia na hindi siya kayang suportahan 100%. Buti na lang binatato si Pablo. Walang kasamang asawa, wala rin kasamang anak. Dahil wala man siyang asawa at mga anak. So makita nyo mga kapatid, no, na tungkol yan sa karapatan ang pinag-uusapan. Karapatan sa pagsuporta. Tuloy natin sa verse 7. Ang sabi pa rito, sino ang naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Wala, ibig sabihin, di ba? Nakakita na ba kayo ng sundalo? Nagastos niya lahat ng gastos niya, yung uniforme niya, bala niya, baril niya, hindi. Sino nagtatanim ng ubasan at hindi kumukuha ng bunga nito? Wala rin. Kasi by default, ika nga, yung magsasaka na nagtatanim sa ubasan, pwede siyang pumitas-pitas doon, kainin niya. Huwag lang siya mag-uuwi siguro na isang kaing. No? Ibang usapan na yun. Pero para sa personal niya, titikman lang niya, gusto niya ma-enjoy, pwede. Sino ang nag-aalaga sa kawan at hindi umiinom ng gatas ng kawan? O ganun sa kanila noon. At normal yun, mga kapatid. Nag-aalaga ka. Alba, nagtatrabaho ka sa rancho. Iinom ka ng gatas ng mga baka. Pwede kang minom. Huwag ka lang mag-uwi ng drum-drum na gatas. Kung sarili mong consumption, pwede yun, mga kapatid. So nakita natin na yan yung argumento ni Apostol Pablo. Tungkol sa ano, di ba? Tungkol sa basic needs. Hindi pagyaman yan, mga kapatid. Ha? Ang hirap sa iba kasi, totoo talaga yan na nakatatag na prinsipyo yan. Utos ng Diyos na suportahan yung mga nangangaral. Pero yung iba talagang yumaman, no? Naging milyonaryo. Bibili lang ng relo. Mahigit 5 milyon relo. Nakakita na ba kayo ng relo na 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon? Ano na yan? Hindi ko alam kung pagnanakaw yun o kaya korupsyon. Hindi natin alam, no? May mga pastorong ganun eh. Talagang bibili ng kotse, 10 million na kotse, 20 million na kotse. Hindi ba pwede yung below 1 million lang o kaya 1 million lang na kotse, brand new. Ibig sabihin, luxury na eh. Papagawa ng bahay, mansion pa, palasyo. May rest house pa. Mag-ingat kayo. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin dito, financial support sa mga tagapangaral ng Ebanghelyo, hindi para yumaman. No? Tuloy po natin. Tingnan nyo. Ang argumento pa ni Pablo. Dito makikita natin ang prinsipyo ng kautusan sa karapatang suporta. Ito, papasok na siya ron. No? Si Pablo, sa pinatutunayan na niya na biblical ito. Utos ng Diyos to. Ang mga bagay nito ay sinasabi ko hindi ayon sa pananaw ng mga tao. Hindi ba't ganito rin ang sinasabi ng kautusan? Papasok na siya doon sinasabi ng kautusan. Gagamitin na niya yung Old Testament dito. Panahon pa ni Moises sa Deuteronomio. Ito sabi niya, kinuto sa Deuteronomio. Naka-highlight na green, kulay dilaw. Sapagkat nakasulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Yan ang nakasulat sa Deuteronomio 25 verse 4. At yan ay makikita nyo mga kapatid na inutos yan, hindi para sa mga baka lang. Bagamat literally inutos yan para sa mga baka. Pero hindi lang yun ang main na intention ng Diyos. Kaya may tanong nga siya, ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Alam niya yung busal, yung nilalagay sa bibig para hindi makakain. Kumbaga sa aso naman, may busal na aso para hindi niya maibuka yung bibig niya. Kasi mga kapatid, yung giikan noon, gilingan yun, gilingan. Mano-mano yung gilingan noon. Bilog yun, tapos may kahoy, nakatali yung baka roon, paikot-ikot na yung baka habang ginigiling yung
yung trigo. Ngayon may mga nalalaglag doon. May mga magsasaka kasi, yung mga nalalaglag, kinakain ng baka, binubos nila yung baka. Ayaw ng Diyos yung ganun. Nagtatrabaho yung baka, yan mong kumain doon sa mga naluhulog. Okay lang kumain sila. O kaya yung inaabot niya. Okay lang kumain. Nagtatrabaho naman eh. Ganun ang prinsipyo niya, mga kapatid. Kaya ang tanong ni Pablo, ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Ibig sabihin eh, kaya ba inutos ng Diyos yan para sa mga baka lang? Hindi. Para sa tao yan. Dahil sumunod na talata, hindi ba't siya ay nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin. Sapagkat ang nag-aararo ay dapat mag-araro na may pag-asa. At ang gumigiik ay gumigiik na may pag-asa na magkakaroon ng bahagi. So nakita niyo mga kapatid, no? Para sa tao yung utos na yun. Na kumain doon sa pinagtrabahuhan niya. At dito sa punto nito, yung pinag-uusapan dito, yung mga naglilingkod ng ebanghelyo, pinapakita ay may karapatan sa material na suporta mula sa kanilang pinaglilingkuran. Tingnan nyo, ito pa yung pabigat na argumento ni Pablo tungkol dyan. Dito makikita natin yung comparison ng pag-aasik ng espiritual kumpara sa pag-ani na material. Yung pag-ani na material, yun yung mga pagkuwangan ng material support. Yung pag-aasik ng spiritual, yan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi nito, kung kami ay nakapag-asik sa inyo ng mga bagay na spiritual, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? Ibig sabihin, hindi naman kalabisan yun. Hindi kami umaabuso, parang ganyan. Kung kami man ay aani sa inyo ng mga material na bagay, nakapaghasik naman kami ng mga spiritual na bagay. Nangaral kami ng ebanghelyo. Nagbigay kami ng ilang mga bagay na walang katumbas tungkol sa buhay at pag-asa. Kaya meron kaming karapatan na umani naman sa inyo mula sa material na bagay at hindi big deal yun. Hindi dapat tinuturing na big deal yun, di ba? Mas malaking deal yung natanggap ng mga tao ng iglesia. Sapagkat natagpuan nila ang katotohanan at kaligtasan sa pamamagitan ng pangangaral. Ano ba naman tulungan nyo ng konti man lang yung material? Hindi naman kukunin lahat sa inyo yan. Nakakita nyo, no, mga kapatid, parang gano'n lang. Pinapaliwanag lang natin at sobra babaw yan. Sa 9:12, kung ang iba ay merong ganitong karapatan, hindi ba higit pa kami? Nakita nyo, no? Parang nanunumbat si Pablo pero hindi siya nanunumbat. Ibinabangon lang niya yung kanyang argumento sapagkat may mga ano kasi diyan sa Korinto lumalabas. Meron diyan sa mga Korinto na tinutulig siya. Binabati ko sila Pablo sa para bagang pinagbibintangan sila na nagpapayaman lang sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. Mga kapatid, sabi rito, kung ang iba ay merong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Masigit nga sila Kasi sila nag-establish ng church doon. Sila nagpasimula, nag-stay si Pablo ng 1.5 taon doon hanggang sa ma-establish yung church doon. Tsaka siya umalis at babalik pa siya dyan. So dito nakita natin mga kapatid, meron na talagang mga taga-Korinto na nangangaral doon na ginagamit yung karapatang yun. Kasi sabi kung ang iba ay merong ganitong karapatan sa inyo. O meron na silang sinusuportahan. Kumbaga sana yun nga sinusuportahan ninyo Ba't kami? Higit pa kami. Nakita niyo mga kapatid. No? Yung susunod na parirala, gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tiniis namin ang lahat ng mga bagay, mamaya tatalakayin natin yan. Babalikan natin yan. Hanggang dyan lang muna tayo rito. No? Babalikan natin kasi pagdating sa 15, uulitin yan yung hindi nila ginamit yung karapatang yan. Tuloy lang muna tayo sa verse 13. Sabi rito sa verse 13, ang mga naglilingkod nun sa templo, kumukuha din ng suporta sa mga gawain sa templo. O ito, patutunayan pa ni Pablo na sa pamamagitan na ng aral ng Diyos to. Ito, historically, sa Old Testament, nag-cite si Pablo. Hindi ba ninyo nalalaman na mga gumagawa ng paglilingkod sa templo, yan yung mga saserdote, ay kumakain ng mga bagay mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may mga bahagi o kabahagi ng mga handog sa dambana. Yung dambana, doon nilalagay mga hayop na susunugin. Pero hindi naman lahat kasi, ang instruction, hindi naman lahat yung susunugin, lahat ng dinadala roon para ihandog. So may portion doon na
ibinibigay sa mga saserdote. Ang sabi rito, yung mga saserdote noon, mga naglilingkod sa dambana, nakikibahagi doon. Kumukuha ng pagkain doon. At yung mga naglilingkod sa templo, kumakain din sa pamamagitan ng resources ng templo. So nakita natin dito, yung mga saserdote ng panahon ng Israel, yung tinutukoy ni Pablo rito, naglilingkod sa templo at dambana, kumakain sila ng galing sa templo at sa mga handog. So, suporta yan mga kapatid, material support yan. Lalo na nung panahon na yung mga Levitico, talagang pati yung tithes nga nun sa mga Levitico yun. Sa atin wala ng tithes, no? Sa New Testament wala ng tithes. Ibig sabihin, normal yun. Banal na utos yun. Yung pagsuporta sa mga nagtatrabaho sa paglilingkod sa Panginoon. Gaya ng pangangaral. Eto, sa verse 14, dito in-establish talaga ni Pablo, diretso sinabi na niya, utos ng Panginoon sa pagsuporta sa mga nangangaral ng Ebanghelyo. Sabi sa 14, gayon din naman, kung paano nga yung mga argumento sinabi niya, nakakakuha ng suporta yung mga saserdote, no? Pati yung mga paliwanag niya, gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Ano ibig sabihin ng ikabubuhay? Livelihood. Di ba? Yung mga material na bagay para mabuhay sila gaya ng pagkain at pag-inom at mga basic needs nila. Kaya yun mga kapatid, nakita natin, even so the Lord, sabi sa English, has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. From the gospel. Yung bunga ng Ebanghelyo. Dapat mabuhay sila roon. So yan ang utos ni Kristo. Yung mga lingkod ng Diyos na nagtalaga ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo ay may karapatang suportahan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So yan po mga kapatid. Hindi yan para yumaman. Ha? Hindi yan para ibili ng helicopter, mamahaling relo, mamahaling kotse, malapalasyong tahanan. Pagkain at pag-inom. At syempre, kasama yung pamilya. Di lang naman. Paano kung may anak yan, kung may asawa, ang nabanggit yung asawa kanina, di ba? May karapatan din sila. So yun po mga kapatid. Tutol naman tayo doon sa mga pastor na yumayaman dahil sa abuluyan. Yung, alam niyo yung mayaman, talagang magagarang tahanan na ipatatayo bunga ng kickback. Kickback sa abuluyan. Hindi ko ganun, tutol tayo ron. Pero kung uusapan mo rito, tinuturo ng Biblia, yung payak na pamumuhay. Suportahan yung mga nangangaral. So yan ang prinsipyo na itinatag, ang banal na utos ng suporta. So ang susunod na bahagi ng lesson natin, haba, no? Hanggang verse 14, kalahati ng chapter, nakuha. Susunod na bahagi mga kapatid, yung sakripisyo na ginawa. So dito na-establish ni Pablo yung kanilang karapatang yan. Pero balikan natin 12 kanina na sinabi ko sa inyo na wag na muna nating basahin yung ibang panirala. Ito yon mga kapatid. Di ba? Natandaan yan? Ang sabi sa una, kung ang iba ay merong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Gayon may, sabi rito, hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tiniis namin ang lahat ng mga bagay upang wag kaming makahadlang sa Ebanghelyo. So tiniis nila ang lahat ng mga bagay. Nakita niyo, no? Bagamat may karapatan si Pablo na tumanggap ng suporta bilang mga lingkod ng Ebanghelyo, pinili nilang wag gamitin. Nagtiis sila, naghanap buhay sila. Nagtiis sila upang wag maging pabigat at wag magdulot ng pagdududa. Kasi malaking issue kasi doon sa ibang mga kapatid doon sa Corinto, yung tungkol diyan. Malaking bagay sa kanila yun. Ginawa nilang big deal. Natitisod sila. O para maiwasan yun, dahil sabi niya, upang huwag kami makadlang sa Ebanghelyo ni Kristo, abay tiniis namin, sabi niya, ang lahat ng mga bagay. Pagdating sa 15, ito pa. Ito yung sasabi ko sa inyo, inulit. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang yun. So, hindi niya ginamit yun. Kahit meron silang karapatan. Yung karapatan pinag-uusapan nito, yung pagkuha ng financial at material support. At hindi ko isinusulat ang mga bagay nito upang gayon ang
mangyari sa akin. O hindi siya nagsusulat para, oy, gawin niyo sa akin yan, ha? Hindi ganon. Sapagkat mabuti pa sa akin na mamatay kaysa pa walang saysay ng sino man ang aking pagmamalaki. Itinutukoy ni Pablo rito ng pagmamalaki, pag uunawain natin ang konteksto nito, ay yung kanyang pribileyo na makapaglingkod na walang bayad. Yun ang kanyang ipinagmamalaki dito. Yun yung kanyang ipinagmamalaki kasi yun ang kanyang sinasabi, o kami hindi kukuha dyan. Tuligsa kayo ng tuligsa, binabatikos ninyo kami. O hindi kami kukuha dyan. Hindi namin gagawing karapatan namin. Yung karapatan na yan, hindi namin kukunin. Paubayan namin. Yun yung sinasabi rito mga kapatid, na ayaw ni Pablo na mapawalan sa isa yun. Makikita nyo pa mamaya yan. Pero bago natin ituloy yan, dahil dito talagang lumilitaw talaga itong sila Pablo, bagamat meron silang karapatan at hindi po masama at utos ng Diyos yun, na suportahan ang mga nangangaral ng Ebanghelyo, pero hindi nila ginamit to, sila Pablo, doon sa Korinto. Pero alam niyo ba, sa ibang lugar, tumatanggap si Pablo ng financial support? Hindi lang financial support, sweldo pa. Ano katunayan? Babalikan natin yung unang Korinto, no? Silip muna tayo sa ikalawang Korinto. Nung ikalawang beses na sumulat siya, pinaliwanag niya yung mga bagay na yan. Dito muna tayo sa ikalawang Korinto. Isipin niyo mga salita ni Pablo. Aking ninakawan ang ibang mga iglesia sa pamamagitan ng pagtanggap ng sahod mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo. Nakita nyo, ninakawan pa ang ginamit na salita, no? Isang matinding pagpapahayag yan. Alam nyo, hindi naman talaga nagnakaw si Pablo, kundi idinidiin lang niya. Ninakawan ko. Ninakawan. Ibig sabihin lang to, mga kapatid, tumanggap siya ng sahod, pinaliwanag din naman niya. No? Tinuring niya parang pagnanakaw yun. Ang ibang ninakawan ko ang ibang mga iglesia sa pamamagitan, ito para ng pagnanakaw ginawa niya, ng pagtanggap ng sahod mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo. So, hindi literal na pagnanakaw. At kung titingnan niyo, Eddie, parang pagnanakaw kasi, no? Kasi, sahod binigyan siya ng ibang iglesia. Para saan ba yung sahod? Kung maglilingkod ka nga, ang problema, si Pablo naglingkod sa Korinto. Sino ba nagbigay sa kanya? Ibang iglesia. Ibang mga iglesia. Kung tutuloy natin ang basa, tingnan nyo. Hindi literal nakaw yan. Ha? At nang ako'y kasama ninyo, nung kasama nyo, kasama daw siya naman taga-Korinto, at nasa pangangailangan, ako'y hindi naging pasanin sa kanino man, sapagkat ang aking mga pangangailangan ay tinustusan ng mga kapatid na galing sa Macedonia. Kaya't aking iniwasan at iiwasan na maging pasanin ninyo sa anumang paraan. So nakita nyo mga kapatid, tinanggap niya ang tulong pinansyal mula sa mga kapatid na galing sa Macedonia at hindi sa Korinto. Isang tulong na karapat-dapat naman yan tanggapin. Pero hindi niya in-exercise sa mga taga-Korinto. Kasi itong mga taga-Korinto, natitisod sa kanya. Samantalang binibigyan naman yung iba. No? Hindi siya matanggap kasi may mga nanira sa kanya ron. Yung sahod na ginamit niya, yung perang ginamit niya, yun ang pinuntustos niya sa sarili niya. Sa kanya, habang naglilingkod siya sa Korinto. Sa Korinto naman, libre. Wala silang binabayaran kay Pablo. At ito mga kapatid, nakita natin hindi regular to. Na hindi katulad kung mga taga-Korinto magbibigay kay Pablo, regular yun. Kasi nagtatrabaho pa si Pablo habang nangangaral. Doon na siya, nasa Korinto siya. So hindi regular, understandable na hindi regular yan. Kasi, number one, malalayo ang distansya ng Macedonia patungo Korinto. Anong pecha pa darating yung pera? O yung tulong material mula sa Macedonia? Malayo yun. Maglalakbay pa yun. Wala pang GCash nung araw. O kaya nakita natin hindi regular daw. So yun po mga kapatid. Balik tayo doon sa ikalawang Korinto. Chapter 9. No? At tayo nasa verse 16 na. At dito natin makikita ang tungkulin at gantimpala ni Pablo.
bukod sa panunaliksya ng ilang mga taga-Korinto, paano napili ni Pablo na magsakripisyo, na maglingkod ng walang bayad? Kahit na may utos ang Panginoon na dapat sinusuportahan sila, pero minabuti pa rin ni Pablo. Ano yung pinaka naging motivation niya, mga kapatid? Kung hindi pala siya nakatatanggap ng financial support mula sa Korinto. Ito, basahin po natin dito. Sapagkat kung ipangangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki. Sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Nakita niyo, mga kapatid, no? Na wala siya may pagmamalaki o may pagyayabang sa kanyang ginawang pangangaral ng ebanghelyo na walang bayad. No? Bakit po? Sapagkat ito ay pinag-uutos, itinakda sa kanya ng Panginoon. Kaya nasabi niya, wala akong dahilan upang magmalaki. Bakit? Sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Meron siyang tungkulin. Ano yung tungkulin niya? Sinugo siya ni Kristo para mangaral ng ebanghelyo. Kaya may sweldo man o wala, kailangan tuparin niya yun. Dahil sabi niya, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Mapupunta siya sa kahabag-habag na kalagayan sapagkat obligasyon niya ang ipangaral ang ebanghelyo. Hindi opsyon, kundi obligasyon sa parte ni Pablo ipangaral ang ebanghelyo. Bakit? Sugo siya at apostol siya. Yun ang nakita natin dyan. Yan yung kanyang tungkulin na hindi niya maiwasan. Verse 17. Sapagkat kung ito'y gawin ko, ipangangaral, kung yun daw gawin niya, nang maluwag sa kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit, kung hindi maluwag sa kalooban, isang pangangasiwa ang ipinagkatiwala sa akin. Yung unang pangungusap, sapagkat kung ito'y gawin ko nang maluwag sa kalooban, may gantimpala ako. Ibig sabihin, voluntarily. Kung gagawin niya willingly, voluntarily yan, hindi naman siya sinugo, meron siya reward galing sa Panginoon. Pero kung hindi maluwag sa kalooban, ibig sabihin na maluwag sa kalooban, against my will, hindi naman dahil masama ang kalooban niya o masama ang loob niya, kundi bagkus ginagawa niya yung pangangaral dahil obligasyon niya. Obligasyon, yung unang sentence ay voluntary. Yung ikalawang sentence, obligasyon, mandatory, sapagkat sugo siya. So yun, nakita natin, mga kapatid. Ang sabi rito, hindi siya magkakaroon ng gantimpala dahil yung pangangasiwa ang ipinagkatiwala sa akin, sabi niya. Ipinataw sa kanya yung tungkuling yun. Kaya walang karagdagan, walang additional na gantimpala. Ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin. Tuloy natin. Malalim no? Pero nakita natin dito na yung sakripisyo ni Pablo, pinapaliwanag niya. Ano kung gayon ang aking gantimpala? Ano naging reward ni Pablo sa paggawa nun? Ito lamang. Ito, itinuturing ni Pablo gantimpala. Pansinin niyo. Ito lamang. So, ito yung gantimpala niya. Na sa aking pangangaral, ang ebanghelyo ay ginawa kong walang bayad upang hindi ko magamit ng lubusan ang aking karapatan sa ebanghelyo. So, nakita niyo, yun yung reward niya. Yun yung reward niya na yung ipangaral ng ebanghelyo nang hindi siya kumukuha ng sweldo dyan sa Korinto. So nakita niya, no? Yung gantimpala niya, yung kasiyahan niya na ipangaral ng ebanghelyo nang walang bayad. Sa halip na gamitin niya ang kanyang karapatan bilang apostol na tumanggap ng suporta sa mga tinuturoan niya, isang karapatan na tinalakay niya rito kanina, di ba? Pagtanggap ng suporta, pinili niya maglingkod ng libre. Ginawa niya ito upang ang pangangaral ng ebanghelyo ay maging mas epektibo at walang makahadlang dito. Yun ang pinaka-reward niya. At masaya na si Pablo noon. So nakita niyo, no, yung kasiyahan niya. No? Maaaring sabihin natin, babaw naman ang kaligaya mo. Yun ang kaligaya niya. May pag-ibig siya sa ebanghelyo. May pag-ibig siya sa Panginoon, may pag-ibig siya sa kapatiran. Ipinangaral niya ebanghelyo kahit walang bayad dahil may mga matitisod doon sa Korinto lamang. Sa iba, hindi naman Nagpapadala pa nga sa kanya ng suporta Sahod pa, sabi niya. Ibig siya, sweldo. Pakita niyo, mga kapatid. No? Tuloy natin. Ito mga susunod na talata tungkol sa
Alang-alang sa Ebanghelyo. Kaya ginawa niya yan, mga kapatid. Yung mga sakripisyo na yan. Di ba yung lesson natin, karapatang tinalikuran, alang-alang sa Ebanghelyo. Tingnan nyo, sapagkat bagamat malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat. So dito, ang punto niya rito, makahikayat na marami. Sinacrifice niya ang malaya, ang kalayaan niya sa lahat ng mga tao. Hindi naman siya alipin eh. Roman citizen nga siya, bukod sa pagiging Hudyo eh. Privileged citizen, may privilege siya eh. Privilege siya, entitled siya sa mga karapatan ng isang Romano, pero nagpaalipin siya sa lahat. Ibig sabihin, sinurrender niya yung kanyang pagiging malaya. Bakit? Upang higit na marami ang aking mahikayat. Gusto niya, mas marami mahikayat niya. Mahikayat saan? Sa pananampalataya, sa kaligtasan. Tuloy pa natin. Sa verse 20. Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, mga Hudyo rin yan. Ako ay naging gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagamat ako ay wala sa ilalim ng kautusan. Wala na siya sa kautusan ni Moises eh. Ganun ang mga Kristiyano, hindi tayo sakop ng Old Testament na kautusan. Pero sabi niya, bagamat ako ay wala sa ilalim ng kautusan. Bakit niya ginawa yan? Upang aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. O kapag nandun siya sa teritoryo ng mga Hudyo, mga Israelita, nakikisama si Pablo sa kanilang mga gawi at kautusan. Hindi, yung pinakikisama niya, hindi yung mga kautusang naghahatid sa kanya sa kasalanan. Kasi utos din ng Diyos yun, yung mga utos doon sa Old Testament. Hindi na nga lang pinagagawa sa ating mga hentil. Sa mga Hudyo, pinagagawa yun hanggang ngayon. No? Dahil mga utos yun sa kanila. Pero depende yun sa sitwasyon nila. Tulad ng pagtutuli, mga ritual, mandatory yan sa mga Hudyo. Sa halip na ipilit ni Pablo yung kanyang kalayaan doon sa mga Hudyo, nagpasakop na lang siya doon sa tradisyon nila na hindi naman kasalanan. So yan mga kapatid, ginawa niya iyon hindi dahil obligado siya sa kautusan, kundi para mahikayat niya yung mga Hudyo. Tuloy natin. Ito pa sabi niya. Ito pa yung mga alang-alang sa Ebanghelyo. Sa mga nasa labas ng kautusan, ito yung mga hentil, nasa labas ng kautusan yung mga hindi Israelita. Ako ay naging tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako malaya mula sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Magkaiba kasing kautusan yun. Yung kautusan ni Kristo sa New Testament at yung kautusan doon sa Old Testament. No? Ano ang layunin niya? Bakit sa mga hindi Hudyo ay nakisama rin siya? Naging tulad din sa walang kautusan upang mahikayat ko ang mga nasa labas ng kautusan. O para makahikayat din siya. So, kailangan makahikayat tayo mga kapatid. Kailangan na, kung kailangan bitiwan ang ating mga karapatan, bitiwan natin para mahikayat lamang natin ang higit na marami. Tingnan nyo. Ito pa sabi niya, sa mahihina ako ay naging mahina. Hindi dahil mahina sa kasalanan. Ito yung mga nag-aalinlangan, mga meron pang pangamba. Anong ginawa niya? Sa pamamagitan para maiwasan yung pagkatisod, ang ginawa niya, sa lahat ng bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Nakita niyo mga kapatid, na ang purpose ni Pablo sa paghihikayat niya, makapagligtas ako ng ilan. Hindi naman marami ang target niya. Alam niya na hindi naman niya makukonbinsya ang lahat ng mga tao. Kaya ilan lang yung inaasahan niya, at least ilan mailigtas niya. So sa pangkahalatan layunin niya mga kapatid, ay nakita natin na isinakripisyo ni Pablo yung kanyang karapatan para maging instrumento siya ng kaligtasan ng mga tao. Maakay niya sa tamang pananampalataya. Kaya sabi nga niya rito sa sumunod na talata, ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. So yan ang motivasyon ni Pablo sa paggawa ng lahat ng mga bagay na sinabi niya rito. Para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At ang sabi rito, ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang
Ibig sabihin, nais niya makasiguro na makatatanggap siya ng gantimpala at pagpapala na kaakibat ng pagbabahagi ng Ebanghelyo upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito ng Ebanghelyo. So yan mga kapatid, yung sakripisyong ginawa ni Apostol Pablo, pagtalikod sa karapatan, alang-alang yan sa Ebanghelyo. At sa huling mga talata na ating babasahin mga kapatid, sa huling grupo, ay ang disiplina na kailangan. So dito may disiplina. Kung paano narating ni Pablo yan, dumaan siya rito. At ito palagi niyang ginagawa. Kasi ang turing niya, para tayong tumatakbo sa isang paligsahan. Na ang target dapat natin, makakuha tayo ng award. No? Ito yung ibig ko sabihin mga kapatid. Ang disiplina na kailangan, ang takbuhin para sa gantimpala. So nakita natin sa mga nakaraang talata, no? Yung dakilang halimbawa ng pagsasakripisyo ni Pablo. Nakita natin kung paano sinadya niyang isuko ang kanyang lihitimong karapatan. Katulad ng pagtanggap ng sweldo, pagtanggap ng financial material support. Dahil nais niya, mas epektibo niya may pangaral ang salita ng Diyos para wala nang istorbo. Wala nang maibati ko sa kanya. Ang layunin niya para makapagligtas ng ilan, di ba? O ngayon, tanong natin, ano ba yung ang nakatulong kay Pablo? Masasabi natin, nagudyo kay Pablo para umabot siya sa ganyang antas ng sakripisyo at pagpapakumbaba. Alam niyo, dumaan si Pablo ng training, spiritual training, para maabot niya. Ito sa huling bagay, no, ibinibigay ni Pablo yung kanyang paliwanag kung paano niya naabot yan at anong ginagawa niya para maabot niya ang goal niya, ang layunin niya. Dito ay nagtuturo siya ng disiplina sa buhay po natin. Sa unang Korinto, mga kapatid, verse 24 hanggang 27, sabi nito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan, race, sa sa Olympic mga kapatid. Tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbo lahat. Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. So kunin daw natin yung attitude ng mga atleta. Tumatakbo sila pero ang pinaglalabanan nila isang gantimpala lamang. No, isa lang ang winner doon. Tumakbo daw tayo ng gano'n, pero paano ba yun? Ibig sabihin, maging gano'n ang mentality natin. Target natin, marating yung award. Marating yung finish line. Paano yun, mga kapatid? Tuloy natin. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro, yan yung mga athlete, ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. O kailangan magpigil tayo sa sarili, control, discipline. Ginagawa nila yun upang sila ay makatanggap ng isang corona na may pagkasira. Award nila, mga kapatid, ano man ang gintuman niya, corona, tinatanggap nilang award doon, corona na may pagkasira. Ibig sabihin, lumilipas, nabubulok. Di ba? Ngunit tayo sa walang pagkasira. Tayo naman, mga kapatid, ang target natin na award, walang hanggan, walang pagkasira. Forever, di ba? Nakita nyo, no? Mas malaki yung goal natin kaysa sa mga atleta pero dahil doon nga, dapat higit nating disiplinahin ang ating sarili. No? Kung yung mga atleta nagpipigil sa kanilang sarili, nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay, dapat ang goal naman nila, nasisira ang corona. Tayo hindi. Kaya higit tayo dapat na magpigil. Kailangan natin ng self-control at discipline. Tuloy natin mga kapatid sa verse 26. Kaya't ako'y tumatakbo nang hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusundok na gaya, o hindi gaya ng sumusundok sa akin. So, alam niyo yung shadow boxing? Pag nagpa-practice yung boxingero, wala namang kalaban, shuk, 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 shuk. Suntok sa akin. Sabi ni Pablo, hindi daw siya ganun. Hindi siya sumusundok sa akin. Tiyak ang bawat pagkilos niya. Hindi siya nagsisipag ng walang kabuluhan o nag-aaksaya ng panahon sa paggawa ng mga bagay
na walang spiritual na halaga. Parang ganyan lang yan. Meron direksyon. Tiyak na direksyon ang kanyang layunin. Tingnan nyo, sa ulit talata. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. So kahit si Pablo, apostol yan, maigpit niyang sinusupil, ibig sabihin, maigpit niyang dinidisiplina. Yung kanyang sarili at yung kanyang katawan, yung mga pagnanasa ng katawan, disiplinahin natin para hindi tayo tinakwil o itakwil. Dahil si Pablo nga, iniisip niya, baka mamaya, pagkatapos ko mangaral ng Ebanghelyo, at the end of the day, itakwil din ako Kung wala tayong disiplina, di ba? Kaya dinidisiplina niya ang kanyang sarili. So, ganun din po tayo, mga kapatid. So, sa ganyang kaparaanan, mga kapatid, nagagawa ni Pablo yung sakripisyo, alang-alang sa Ebanghelyo. Kasi tinrain niya yung kanyang katawan. Kinondisyon niya ang kanyang isip, puso, at katawan para makapag-alay siya ng sakripisyo. Ika nga yung karapatan niya, kaya yung talikuran alang-alang sa Ebanghelyo. Ngayon, mga kapatid, sa tinalakay nating pagtuturong ito, mga kapatid, nakita natin yung karapatan ni Pablo, isinuko niya. Hindi siya tumanggap ng suporta, pero hindi naman nangangahulugan nun na bawal tumanggap ng suporta. Ito may case kasi dito Ang case dito, big deal kasi dun sa mga taga-Korinto. Ngayon, tayo naman mga kapatid, sa mga churches natin yan, huwag niyong gawing big deal yun. Nabigyan ng financial support, yung mga tagapagturo, karapatan nila yun. No? Pero dito si Pablo, yung karapatan niya ay isinuko niya. Mula ron, dapat may makuha tayong aral doon. Yung karapatan ni Pablo, parang lubid yan sa layag. No? Yung kanyang lubid, yung kanyang karapatan. Yung layag, imagine niyo sa bangka na tumatakbo sa pamamagitan ng sail, layag. May lubid yun, di ba? So si Pablo, mga kapatid, may lubid siya at ang Ebanghelyo, yung kanyang layag. At pinili niyang bitiwan na lang yung lubid para makapaglayag ang Ebanghelyo nang walang hadlang para smooth sailing. Hindi niya masyadong pinigil yung layag. So ano ngayon ito sa atin, mga kapatid? Ano ba yung lubid na hawak-hawak natin na ayaw natin bitiwan? Ito ba yung karapatan sa komportable at madaling buhay? Hindi natin kayang isuko alang-alang sa Ebanghelyo? Ito ba yung karapatan natin sa oras natin para sa sarili natin? Hindi ba natin kayang isuko yan alang-alang sa Ebanghelyo? Ito ba yung karapatan sa ating reputasyon at ayaw nating mapintasan alang-alang kay Kristo? Minsan ganun mga Christian. Hindi nila mabitiwan yung kanilang reputasyon sa lipunan na baka mamaya ma-out of place sila, na malaman ng mga kapitbahay nila na sila ay nag-aaral din ng salita ng Diyos, na sila ay Kristiyano pala. Alam niyo, maraming bagay na dapat handa natin bitiwan. Alang-alang sa paglilingkod, alang-alang sa Ebanghelyo. Kung ang iyong kalayaan ay maging hadlang sa pananampalataya ng isang mahina, ipagpapalit mo ba ito? Ipagpapalit mo ba yung kalayaan mo para tumibay lang sa pananampalataya ang isang kapatid na mahina? Kung ang pananahimik natin, minsan kailangan natin tumahimik, huwag na tayong sumagot kasi magkakagulo lang. Kung ang pananahimik natin ay nangangahulugang mas maraming kaluluwa ang makakakilala kay Jesus, pipiliin ba natin ito? Nakita niyo, di ba, minsan may mga pagkakataon na sigaw ka na. Kasi para bagang merong bagay na kailangan ipagtanggol mo. Pero tumatahimik ka dahil naisip mo, kailangan ma-mission ko to, yung mga mahihina. Dapat ganun di ba mga kapatid? So ano man yun, kaya nakakaalam, marami tayong karapatan na pwede natin bitiwan for the advancement of the gospel, ika nga.
at sa ikatitibay ng pananampalataya ng iba. So yun mga kapatid, no? Sa huli, ang pagtalikod sa ating karapatan alang-alang sa Ebanghelyo ay hindi ho kawalan yan, hindi kalugihan yan. Kundi yan ang tunay na pag-aangkin ng mas mataas o pinakamataas na gantimpala. So yun po mga kapatid ang lesson natin. Pero isa pang tagubilin sa atin, para maging malinaw lang, no? At maiwasan ng anumang misinterpretation at maling pagkaunawa doon, lalo na kung hindi nyo kami kilala, habang pinag-aaralan natin yung karapatang ito ng isang manggagawa na tumatanggap ng buong suporta, mahalaga ring ibahagi sa inyo yung sitwasyon namin sa church na ito. Kami na mga tagapagturo rito, kasama si Kabuts, ay parang tinalikuran din namin yung karapatang yan. Bakit? Hindi namin pinagpilitan eh. Hindi kaya ng kalipunan eh. Alam natin na hindi kaya ng church na to. Alam ng mga miyembro na hindi kaya ng church na to na magbigay ng 100% full-time na suporta. Wala hong 100% na full-time na suporta. Wala hong kami tinatanggap na, may tinatanggap kami pero hindi upang full-time. Hindi upang full-time mga kapatid. Sapagkat walang kakayahan. Maliit lang po ang allowance namin dito. Ang allowance namin dito, maniwala kayo, pag nagturo, hindi, ayoko na sabihin. Baka yung iba, malaki yan. Pero maliit lang, hindi ko kayang bumuhay ng pamilya. Hindi kaya magpaaral ng anak. No? Eh, sinasabi ko lang sa inyo yan. Hindi naman dahil nagmamalaki kami. Na nagyayabang kami, na naglilingkod kami ng halos libre. O kaya humingi kami ng budget. Hindi kami humingi ng budget. Ginagawa namin ito dahil kailangan namin gawin. Dahil sa pag-ibig sa Ebanghelyo at sa mga kapatid. Hindi namin hinahayaan na maging pabigat ang aming karapatan sa gawain ng Diyos. Sana maunawaan ninyo yung aking huling paliwanag na yan. Ayaw din namin na mapagbintangan kami na kami nagpapayaman dito, samantalang hindi naman. Hindi ko kami yumayaman dito. Minsan, abono pa kami rito, mga kapatid. Wala naman sa amin mayaman dito. Ano ba kategorya ng mayaman? Wala ho sa amin yun, na kami nasa kategorya ng isang mayaman. So, yun lang ho, sinabi ko lang yun, baka naman kasi iisipin ng iba kaya namin itinuturo ito, para magkapera kami na malaki. Hindi ho. Kaya natin itinuro ito kasi dinaanan natin verse by verse sa unang Korinto. Yan ang sinasabi sa Kapitulo 9 ng unang Korinto. So hanggang dyan mga kapatid, naway pagpalain tayo ng Panginoon at naunawaan natin lubos yung mga prinsipyo na ating dinaanan dito. Tayo po'y muling manalangin.